Ito yung binili kong ano, Greenfield na 800 watts na power station. Yan. So ito yung battery capacity niya, no, 40,000. Tapos ito yung mga description niya sa box. So open natin. So sa loob meron kang pang ano daw to eh, ito yung sa likod, sasaksak mo dun sa likuran niya. Tapos i-jump dun sa mas malakas na baterya. So ito yung ano niya, charger. Tataka ako dito, ang laki-laki ng baterya pero ang liit-liit ng charger. Di ba napakaliit ng charger niya? Kaya ano daw to eh, 24 hours mo daw ito yung charge eh. Tapos may ano to, cigarette socket dun sa harapan. Ito yung gagamitin mo pang charge ng laptop. Laptop to eh. Tanggal natin sa box. So yan, ito na siya. So ito yung Greenfield na 800 watts power station na binili ko. Ito ata yung ano nila, yung pinakamalaking power station nila. May kamahalan din. Kaya ako to binili. Kasi convenient gamitin eh. Madalas kasi dito sa amin, bigla-bigla na nagbabrown out pag gabi. Siyempre pagka sa kalagitnaan ng gabi, ayaw mo naman mag-setup ng generator, ayaw mo mag-on. Ito nasa kwarto lang to, naka-ready lang. So ito lang yung in-on ko. Tapos saksak yung electric fan. So ayun, may ano na kami, hindi na mainit sa loob. So ito quick review lang naman kasi matagal ko na itong binili. Nakailang gamit na rin ako nito bago ko siya gagawa ng video. Kasi gusto ko talaga siya magamit ng matagal bago ko siya i-review. So solid na solid to, napakabigat nito. Hindi to kayang buhat ng isang kamay. So kailangan dalawang kamay pag binuhat to. Sobrang bigat. So ito yung ano niya, yung interface niya, no. Dito sa gilid may ano to, may LED. So pagka gabi nag-brown out, para makita mo yung isasaksak mo sa kanya, yung gagamitin mo, ano mo lang to, i-lift mo lang to. Yan. May LED yan dyan. Tapos pag sinara mo yan, mag-turn off din siya. Sa kabilang side, wala. Plain lang yan. Yan. So dito, ito yung label niya. Yan. So rated input, 800 watts, power inverter, battery type niya, lead acid. Tapos battery capacity is 40,000 milliamperes. Output 1, 12 volt na DC socket. Ito yan sa baba. Tapos yung output 2, 220 volts na AC outlet naman. Tapos yung output 3 niya, ito yung 5 volts na 2.1A USB sockets niya. Start peak, 600, 1, 2 amperes. Operating temp, 6 degrees, negative 6 degrees. Tapos yung dimension niya. So basically, ano lang naman yun, description. Tapos dito tayo sa pinaka-panel niya. Yan. So dito, ito charging to. Charge ko kasi ginamit ko to kagabi. Kasi nga, ang lakas ng ulan. Tapos bigla na naman nag-brown out. So siguro ginamit ko siya ng mga 4 na oras. 4 na oras din, natuloy-tuloy na electric fan. Tapos ito yung 12 volts na DC niya. Cigarette, ano to eh. Cigarette light yung sa kotse. Parang sa kotse, ganun yung plug niyan. Tapos, parang laptop charger ang kasama niyan.
Pero kung meron kang cigarette lighter dyan na iba yung socket, pwede mo rin gamitin dito. Tapos, ito yung USB niya. Meron siyang tatlong USB na 2.1. Ayan. Nung bumagyo dito, 5 days kami walang kuryente. Ito yung naging ano namin. Napaka, ano tawag dito? Ah, napaka useful nito. Kasi nakailang charge kami ng cellphone dito. 5 days kami walang kuryente. Tapos dito yung dalawang ano niya. 220 volts na output socket niya. Ayan. So dito ko sinasaksak yung electric fan. Tapos ito yung power on niya. So charge ko to eh. Tanggalin ko muna yung charge. Ayan, para makita natin. No? Sobrang tahimik din ito. Kaya maganda to sa kwarto eh. Parang wala kang halos marinig na ingay dito eh. Para lang siyang ingay ng napakaliit na electric fan. Ganun. Ewan ko kung maririnig nyo ah. I-on ko. Ayan. Pag lumapit kayo dito sa vent niyan, may maririnig kayong parang hangin. Hindi ko sure kung maririnig nyo yan. Pero sobrang tahimik yan. Naka-on na yan. Tapos dito meron ditong 4 na label. Ayan. So yung una, yung BAC, ito yung voltage niya. So 228. So 220 tayo, di ba, sa Philippines. So standard naman yan. Tapos ito yung hertz niya. 62 hertz. Standard din yan. Ito yung wattage. 0 kasi wala naman akong ginagamit. Walang nakasaksak. Ayan. Pero tatry ko magsaksak ng electric fan. Pag nagsaksak ka ng electric fan dyan, tapos inon mo, ayun, babasahin yung wattage, yung watts. Ayan. So may nakasaksak na 54 watts na electric fan. Ayan. Tingnan natin. Tapos itong dulo, ito yung ano, yung voltage ng battery dun sa loob. Kung ilan na lang yung matitirang ano niya, volts niya. So 12.0 to, so kailangan to i-charge. Kasi pag nag-full charge yan, mga 12.8 yan eh. So patay ko muna uli. Kasi hindi advisable na naka-on yung power inverter niya tapos niya-charge mo. So kailangan nakapatay. Ayan. Charging uli. Tapos dito sa baba, ito yung USB. Ito kahit nakapatay yung ano niya, power inverter, pwede mo ito i-on. Ayan, pwede ka mag-charge dyan kahit hindi naka-on yung power inverter niya. Basta i-on mo lang yung button na yan. Pag naka-green yan, pwede ka mag-charge ng mga USB devices dyan. Ayan. Tapos may function to na solar. Ito, solar. Ito. May nabibili itong separate na ano na solar charger pero masyadong mahal. Parang tingin ako sa Shopee, parang mga 4,000 mahigit. Ayan. So kung walang kuryente, emergency, or camping, pwede mo itong dalhin, tapos dalhin mo yung solar panel niya para may charge mo. Dito pala sa watts, yan, yung sinaksak ko kanina yung electric fan, no? Siyempre, 800 watts lang ang capacity nito. Doon mo titingnan sa watts kung lalagpas ka na ng 800. Mas maganda kung ano ka lang, mga 700, yan, para hindi masira yung baterya niya. Tsaka pag mas malaki naman kasi yung sinasaksak mo dito, baka masira to eh. So ginagamit ko lang talaga to pang electric fan, tsaka pang charge ng laptop, tsaka ng cellphone, gadgets, yan. So electric fan lang yung pinakamalaking appliances sinaksak ko dito. Wala pa akong ibang appliances sinaksak dito, kundi yun lang. Kasi ayoko masira. Yun lang talaga gamit ko dito, pang emergency lang. Pagka brownout tapos gabi, yan, electric fan. Kahit dalawang electric fan pa yan, kaya niya yan. Yan. Tapos sa likod pala, sa likod nito, yan. Sa likod niyan, meron siyang ano, yung may kinakabit dito na pang jumpstart ng battery ng sakyan. Yan, meron yan dyan, may kasama yan. Nakabit mo siya dyan, tapos pwede may pang jumpstart ng baterya ng generator or ng sasakyan, pwede.
Tapos ang advice pa dito, pagka daw yung battery is below 12 na, below 12, dapat siya i-charge. Yan. Tapos kada gamit ko dito, kunwari ginamit ko lang siya ng mga 1 hour, i-charge ko na siya agad. Kasi sabi naman dun sa manual niya, frequent charging daw is mas healthy daw sa battery. So kahit na ginamit mo lang 30 minutes, charge mo na ulit siya. Basta every gamit mo, i-charge mo siya agad. Para hindi nasisira yung baterya niya. So ito, nagtry akong magsaksak ng dalawang electric fan ng sabay. Tinetesting ko kung gaano katagal yung battery niya bago siya mag-lowbat. So meron ako dito 55 watts na Asahi na electric fan. Tapos yung isa ay 50 watts na Kiowa naman electric fan din. Tinetesting ko kung gaano siya katagal bago malowbat eh. Kasi usually naman gagamitin namin to pag sa kalagitnaan ng gabi biglang nag-brown out. Siyempre napakainit. So ito yung gagamitin namin. Yan. So after kong gamitin to, nag below 12 na siya. Parang 11.9 na yung battery niya. Chinarge ko siya uli. Tapos after several hours, ayan, nag-green na yung ano niya. Nag-green na yung light niya dito. So pag nag-green na daw yan, sabi dun sa manual, full charge na. Kahit na mag 13 point something pa yan, basta naka-red pa to, hayaan mo lang siya naka-charge. Ang instruction is pag nag-green, ayan, full charge na. Pwede na lang tanggalin yung charge niya. Tapos ready na ulit para gamitin.